Hello mga ka-artists! Sa araw na ito ay may dadalahan nga kami na isang youth conference at ipapakita ko sa inyo mga kaganapan dito ngayon. First time nga pala ng dalawa kong kapatid na maka-attend sa mga ganitong klase ng gawain. Alas 7 pala ng umaga ngayon, buong araw pala kami dito, napakaraming mga tao at pagpasok nga namin ay nag-ensayo na sila para sa pag-awit. Bukod nga palang upuan ng mga babae at mga lalaki at yun naman yung dalawang kapatid na sa bandang kanan. Ang event na ito ay ginanap dito sa Skydome SM North at 500 pesos naman ang registration fee. Maya-maya pa nga'y sinundo na namin isa pa naming kaibigan na si Pauline. Ayan. Buti nga'y nakahabol siya ngayon. At eto na. So, kumpleto na kaming tatlo at pagbalik nga namin ay mas dumami pa ang mga tao o mga kabataan na nandito. Kaya nyo ipakita ko ngayon ang buong kaganapan sa youth conference na ito. Ang ating po mga high-end, ages 25 and above. Can you put your hands together tonight? You got freedom! Be with you all at y'all's conference on November 29th and the 30th at CCT. Sa inyong notes mga kapatid, number one dyan, worldly distractions. Anong ginagawa mo sa buhay? Anong pinagkakabisihan mo? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Ano yung binibigyan mo ng time? Ano yung binibigyan mo ng energy? And I'm closing here mga kapatid. I don't know why the Lord... I will give this to Sister Ruth and the team. Meron na tayong important announcement and kapatid, we Praise the Lord! Ayan! Bago tayo mag-raffle, At sinubukan naman namin tignan dito ang ilalim ng aming mga upuan dahil meron doon nakalagay na papel na merong prizes. At ayun nga, wala naman din sa akin na sa mga kaibigan ko, pero congratulations sa mga nanalo. Ayan, so, for the first 500 registrants, we do have here... Nakakatuwa pagmasta ng mga kabataan na sobrang saya sa mga activity na nangyayari ngayon. Lalo na itong mga paraffle na ito. Nakakatuwa na sobrang daming mga kabataan na umattend ngayon at marami ding mga visitors o yung mga first time na talagang umattend. This digital age. Ano ba yun? Diyan ngayon, once naging vulnerable ka, kinakailangan ihanda ng high school, tumawag sa amin kung pwede merong mag-conduct ng mental wellness awareness. So, ginamit yung digital platform, online lang, nagturo po yung dalawa naming kabataan. At ano po yung bunga? Na-engage namin yung mga kabataan, yung mga estudyante doon, at nagkaroon kami ng programa sa kanila as our connecting activity para madala namin sila sa simbahan. At lunch break na nga, kaya naman ay buti na lang nakapagdala kami ng pagkain ng aking mga kapatid at pinagsalo-saluhan namin dito. Syempre, share-share na rin at para hindi na rin hassle na bumili sa labas. Napakarami rin kasing mga kabataan na nandun. Nakakatuwa dahil napakarami din mga kabataan na bisita o mga bago lang sa mga ganitong event. Kaya naman sana ay marami silang matutunan. Halina't ating tunghayan kung ano pang mga kaganapan sa youth conference na ito. Syempre, hindi rin maiwasan na medyo antukin, kaya naman ay kumain-kain muna tayo konti. Sa iba at ipangaral ang bawat salita hanggang sa dulo sa bundong nilikha niya. Maging ilaw sa iba at ipangaral na may kaligtasan sa ngalan niya. Bilang sa Bible, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Naniniwala ako na may kakaibang mensahe ang pagbigkas ng tula. Dahil bawat pagpapatig ng So, ano man ang ating hinigin, wala akong masama noon. Mga kapatid, basta according sa kalooban ng Panginoon. At napakahalaga ng tulong. But listen to this, we cannot achieve peace kung walang boldness. When we talk about boldness, sabi ng Bible, ito yung 7 wellnesses in life. Number 1, pinakamalaga sa lahat, ano yun? Spiritual wellness. Sana meron tayong clicker. Meron ba kayong idea what is mental health? Any idea? Ano ba ang mental health?
I salute yung ating mga, kung meron tayo mga psychologists, psychiatrists, but let me define to you mental health according to the Bible. This is my definition of mental health. Mental health is a state of well-being. Pag sinabing state of well-being, ibig sabihin, masaya, malusog, at nagtatagumpay. Tama? Gusto nyo ba yun? Piling ang buhay natin kasi nakakapag-contribute tayo. Saan? Para sa progress at joy ng iba. Empowerment, recognizing and maximizing God-given potential, adaptability. Kung sinong mauunang makasagot. Yes, dito po kayo. Dapat tamang title, ha? Okay, ready? Parang bawal na magpakita ka ng weakness. Diba? Parang mahusgahan ka na kapag yung ayaw mo kumali, may problema ka, meron ka emotional condition, no? Medyo di ba kayo pakiramdam mo. Ang tingin sa'yo, mahina ang pananampalataya mo, kulang ka sa prayer, kulang ka sa fasting. So nandiyan-judge ka agad. Maaaring ganun siguro nangyari. Imbis na mag-provide ng support, judgment yung kaya ginagawa. Judge or magkakritik sa ating mga performers. Mountains have to move, and every chain is loose in His name. So dahil puno na nga yung malapit na CR sa Skydome, kaya naman ay napagpasya namin ni Pauline na pumasok sa mall at mag-CR, kaya naman na ito tamang pasya lang onte dahil babalik din kami kaagad. Pagbalik nga namin na ito nga, nire-recognize na yung iba't ibang mga churches na nag-perform ngayon sa araw na ito, dito sa youth conference. At ito naman yung sa Park Church, hindi na nga ako nakasama dyan dahil sobrang dami at hindi ko rin alam kung makikita pa ako sa camera, kaya naman ay ito, napagpasya namin na mag-picture-picture na lang dito sa stage kasama ng aking mga kaibigan at mga kapatid. Napaka-memorable na event na ito. Maraming aral na pwedeng matutunan. Narinig namin ng iba't ibang mga successful stories at talagang ma-apply ito ng mga kabataan sa pag-abot ng kanilang pangarap, mental awareness, at syempre, spiritual growth. Thank you so much for watching. Please comment and share.